You know what I'm freaking hate so far. You know what? Not all people are a good listeners. They are yups. They are yups. And it hurts to explain sa kanila na importante yung pinag-uusapan nyo at dapat niyang seryosohin at hindi ah laro-laruin yung mga sinasabi mo. It's hard na makipag-usap sa mga bata dyan. Okay naman sila mag-isip kaso they lack of they like they lack of seriousness. They lack of uh adult mind. They lack of empathy. You know, it's based on my experience. Para sa akin, ah, ewan. Hindi naman siguro ganun ka-importante yung paningin nila sa akin. O either ako lang nag-iisip nun. Posible din. Pero I'm trying my best to appear better version of me. It's an effort eh. It's an effort na baguhin yung sarili ko, na mag-appear akong pinaka-better na version ko. It's a effort. It's a work na kailangan kong sanayin sa sarili ko. I feel something nung nagsimula ako dito. Yung pagbablog, parang nakatapat ko sa camera. And then parang yung mood ko wala lang, peaceful. And then no context, no topic, no meaning. And I'm just saying here based on my logic. I build to live that way. I build to live using my logic, I'm doing tasks using my logic. I'm almost artificial intelligent eh. Para sa akin, artificial intelligent tong isip na to. Kung paano ako nag-iisip, parang artificial intelligence. Artificial dahil walang meaning pero merong program, merong familiarity, merong neural information na nagsisink in sa isip ko. But without the meaning. I also search things about brain because brain is important thing that controlling our body. The brain is important organism on any human, animals, insects. That's why I'm trying to learn it. And what I found is a science of serotonin, dopamine, norepinephrine, adrenaline,
and some chemicals that claims that important to create simulation on organic brain, on organic organism that stimulated organism na nai-stimulate sa surrounding niya, at yung mga nag-stimulate sa sarili niya ay mga chemical substances na nasa meat, chemical, tubig, tissue. Ayun it's the raw existence of reality of being alive, being a human form, a life form, a living animated life form. It's just lucky. It's make me feel lucky na nabubuhay ako kasi habang nabubuhay ako, may kakayahan pala akong makaramdam ng mga positive na emotion, makakain ng paborito kong pagkain, matulog ng maayos, ma-stimulate yung mga emotion ko using connection sa iba-ibang tao, makaramdam ng pagmamahal. Basically, ini-stimulate lang natin yung sarili natin para kiligin tayo at makaramdam tayo ng emotional vibe. Yan nga. At ano pa bang importante sa pagiging tao, Pagiging meat, pagiging flesh. Masyadong brutal na katotohanan. It's called the reality of existence. Na kahit na conscious tayo, pwede tayong maglaho isang araw, na pwede tayong tumigil sa pag-iisip, tumigil sa paghinga, tumigil sa pag-exist. Pero ayoko na isipin muna yung mga ganong bagay, mga bagay na hindi maiwasan, tulad ng aksidente, problema sa katawan, sa nag-failure ng katawan, at mga sakit. Marami ding problema sa pagiging tao, sa totoo lang. Isa pa doon yung overthinking at saka yung mga thoughts natin na minsan gumugulo sa atin. Yung reason kung ba't may anxiety tayo, kung bakit isip tayo ng isip ng mga bagay na kinagagalit natin. I don't want to tie myself. I don't want to tie myself sa mga bagay na inaayawan ko. On things that I'm not like. I don't want to tie myself on things I don't like. By the way, itong experience ng pagbablog, it gives me detachment din, sense of detachment. That's why minsan iniisip ko, ba't ako nakatayo dito, nakaupo, nagre-record at nagsasalita. Hindi ko magets kung ano yung ginagawa ko dito. Parang yung isip ko ay hindi nabubuhay sa present na moment. Parang hindi na pinapaniwalaan ng utak ko na nag-i-exist ako. Parang ganun. Parang iniisip ng utak ko na ako,
bakit ako may consciousness at paano ako nakakapag-isip, parang ganun. You know, when you go deep about thinking what you are behind your created meaning, behind sa mga meaning na ginawa natin, behind sa mga ginawa nating meaning, face the truth. Harapin mo yung katotohanan na sino ka behind being human, behind having that career, behind having what you have in life. What are you? You are basically a embryo, animal, and basically other beings na nabubuhay sa mundo. It's make me realize na cruel talaga yung nature, no? Kasi mga bagay na kayang-kaya natin, sinasaktan natin, inaapakan, pinapatay, pina-farm, nagawang pagkain. Kasi alam ko nabubuhay din naman tayo as human. Kagaya lang tayo ng ibang mga bagay, ibang mga organism na nabubuhay sa mundo. Ang problema, wala tayong empathy sa ibang mga species, sa ibang mga organism na buhay katulad natin. Hindi natin alam kung nasasaktan sila. Pinapatay nga natin kinokolekta, kinokontrol yung populasyon at kinakain. The nature is actually cruel on other sides. But I don't know. Trying to live still, knowing na kumakain tayo ng iba ding mga nabubuhay na nilalang katulad natin. We living as predators of other living creatures. But it's make me feel, I feel evil a bit, and empathy to to other sentient beings na pinupot ko yung shoes ko sa shoes nila, na paano kung ako yung kinakatay, ako yung pinapatay doon sa mga slaughterhouse, maging masaya ba ako knowing na buhay din naman yung mga yon, and then wala tayong magagawa. Yan ang ginagawa ng mga tao, pumapatay silang kapwa nila nabubuhay, dominant, pagiging dominante ng species ng mga tao sa pagkontrol ng populasyon ng mga hayop at ng ibang mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Sa tingin nyo, balance pa rin ba yun? Hindi ko alam. Wala akong sense of justice. Hindi ko talaga alam kung paano sasagutin yung mga bagay-bagay, sa totoo lang. Basta nagugulan ako sa mga bagay-bagay kung dapat bang may empathy pa rin at may fairness sa nature na to. Kasi hindi talaga fair ang nature na to, nasisigurado ako sa inyo. Kasi yung mga hayop, kinakain din nila yung kapwa nila. Hindi talaga fair yung nature na to, for sure. It's a battle about ability to survive and to keep alive. Even the nature, pwede tayong saktan ng nature. Pwedeng biglang lumindol, biglang mag-tsunami. It's all imagination na naglalaro sa utak ko, but it can be real someday, sometime, some on this planet Earth, sa kung saang sitwasyon, whatever, kung saan man siya. Basta pwede mangyari yung mga posibilidad na yun, pwedeng mag-exist yun sa totoong buhay, and I don't want to think
that much. Alam ko lang napakalawak ng mundo. Napakalaki din. At ako lang yung nag-iisa na nag-iisip na talagang malaki yung mundo, and then ako, iisa lang talaga ako. Yung feel na maliit ka sa higanteng mundo na to. Alam mo yung feel na yun. Yan yung nararanasan ko. So yun guys, usap ulit tayo next time. See ya. Like, comment, and subscribe, and see ya to my next YouTube video. Bye.